Walang bagyo pero ilang bahagi ng bansa ang binaha dahil sa malalakas na ulang dulot ng shear line. Dahil dyan maaaring isama na ito pong natural weather disturbance sa mga babala ng disaster management officials. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Typhoon storm warning signal, flood at rainfall advisory. Ilan lamang yan sa mga babala ng gobyerno sa publiko para maiwasan ang epekto ng masamang panahon. Pero dahil sa pinsala ng malalakas na buhos ng ulan sa iba't ibang lalawigan, pinag-iisipan na rin ng disaster response agencies na isama na ang shear line sa mga abiso. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot ng malakas na ulan. Yung mga pag-ulan na dinadala naman ng amihan, hindi po siya ganun kalakas, pero ang main na nauulanan ay yung eastern part ng Pilipinas. So yung sa kabila naman po, yung mainit na hangin naman na yung tinatawag natin na easterlies or trade winds, ito po ay dahil sa pag-ikot ng mundo sa axis niya. Ayon sa Office of Civil Defense, lampas 40,000 pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahong dala ng shear line sa Mimaropa at sa Eastern Visayas. Halos 3,000 pamilya naman ang nasa evacuation centers. 5 tao rin ang nasawi ng matangay ang sinasakyan nilang shuttle van habang tumatawid sa baha sa Aborlan, Palawan. Nitong February 9 at 10, higit sa doble ng pinakamataas na record ng rainfall ang bumuhos sa lalawigan. Sa Calapan Oriental, Mindoro, bumuhos din ang malakas na ulan dahil sa shear line na nagdulot ng matinding pagbaha. Paniwala ng Office of Civil Defense, dapat nang maabisuhan agad ang mga residente sa mga lugar na inaasahang tatamaan o madaraanan ng shear line, maging ang mga disaster response agencies at iba pang ahensya ng pamahalaan. The bottom line is we want to develop a warning system that will specifically address itong ating shear line, itong ating ITCC, so that, again, on the ground, our people will know what to do. We are identifying locations that are affected by these advisories, and based on that, we are deploying our relief and rescue operations. Ayon pa sa OCD, nakikipag-ugnayan na sila sa mga science agencies ng pamahalaan para sa pagbabago ng mga warning system. Sang-ayon dito si Associate Professor Winifredo Dagli, ang chairperson ng Department of Science Communication ng UP Los Baños College of Development Communication. Maaring gamiting ehemplo ang nangyari noong 2013 nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda kaya napasama na sa mga advisory ang daluyong o storm surge. Eventually, nakahanap tayo ng ways to actually localize our understanding of storm surge. Ginagamit ngayon ang term na daluyong. So, ganun din siguro sa shear line. Sana sa mga susunod na pagkakataon, mapag-usapan ito ng mga weather forecasters, ganun din ng mga nasa media, kung paano mas ipapaunawa sa tao yung fenomeno na ito. But at the same time, at ang pinakamahalaga siguro is, ano ba yung magiging epekto nito at paano ito mararanasan ng mga kababayan natin. Daluyong, shear line o anuman ang magbago sa ating klima, payo ng mga eksperto at disaster officials, pinakamainam na paulit-ulit na paalalahanan ng publiko na laging maghanda. Ito'y upang maibsan ang epekto ng climate change o ng anumang sakuna. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.